Isang araw, isang dalaga ang nakatagpo ng kakaibang nilalang. Maliit, kulay pink, at parang gummy candy na hugis sa strawberry. Ngunit hindi niya alam, ang pagtuklas na ito ang magbabago ng kanyang buhay. Dahil sa awa, pinasya ng dalaga na alagaan ito. Gumamit siya ng manipis na straw para painumin ng gatas. At gumawa ng maliit na pugad gamit ang malambot na tuwalya. Nagtakda pa siya ng alarm kada 2 oras para pakainin ito. Lumipas ang ilang araw, at dahil sa kanyang sakripisyo, unti-unting lumakas at lumaki ang munting nilalang. Lumabas ang malambot nitong balahibo, at ang dating mahina ay naging masigla at malakas na kaibigan. Ngunit isang tanong ang bumabalot sa isip ng dalaga. Ano nga ba ang nilalang na ito? Hindi ito karaniwang hayop, at habang lumalaki, mas lalo itong nagiging misteryoso. Hanggang sa natuklasan ng dalaga na ito pala ay isang sugar glider, isang nilalang na may kakayahang lumipad at lumipad ng dahan-dahan sa ere. Kaya't sinimulan niyang sanayin ito. Una, pinatayo niya sa isang platform at pinatalon sa kanyang mga kamay. Sa umpisa'y mahina at takot, ngunit nagtagumpay pa rin. Sumunod sa pag-akyat, dahan-dahan ngunit matagumpay. At kalaunan kayanan nitong lumipad mula sa paso hanggang sa mga kamay ng dalaga. Sa bawat lundag, lumalalim ang tiwala ng hayop sa kanyang amo at lalong tumitibay ang kanilang samahan. Ganyan din tayo sa Diyos. Tulad ng sugar glider na natutong lumundag ng may tiwala, gayon din tayo tinuturuan ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Tulad ng sugar glider, tayong lahat ay dumadaan sa mga panahon na natatakot tayong lumundag o sumubok ng bago. Pero sa bawat hakbang ng tiwala, natututo tayong lumakas at makita na may mga taong handang sumalo sa atin. Lalo na ang Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya. Minsan kailangan lang natin ng tapang at tiwala para makita na kaya pala natin. Kung minsan, parang mahirap ang mga unang hakbang ng buhay. Takot, pangamba, at duda ang ating nararamdaman. Ngunit kapag natutunan nating sumandal at magtiwala sa Diyos, matutuklasan natin na may mga kamay siyang laging handang sumalo sa atin. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment sa baba. At kung gusto mo pa ng mga kwento ng pag-asa, kabutihan at pananampalataya, subscribe ka na sa aming bagong YouTube channel, Jazzy Stories. Dito, bawat kwento ay may dalang inspirasyon mula sa Diyos. Maraming salamat sa panonood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.